Tapos, si Jingo Estrada, mga kababayan, nagsabi, hindi na niya bago, ito mga ghost projects na to. Panahon pa niya ni dating Pangulong Digong. Laglagan na po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-privilege speech mga kababayan si Ping Lacson as promised. Binulgar niya ang mga ghost projects at kalakaran sa DPWH. Kung paano mga kababayan, ninanakaw ang milyon-milyon if not billions of pesos na pera ng bayan. Sabi ni Ping Lacson, Bulacan, most notorious in anomalous flood control projects. Tapos, si Jingo Estrada, mga kababayan, nagsabi, hindi na niya bago, ito mga ghost projects na to. Panahon pa niya ni dating Pangulong Digong. Laglagan na po. Ngayon sabi niya dito, ghost projects now, not new, trace to Duterte era. Sabi po ni Jingo Estrada. Yan o, Senate President pro tempore Jingo Estrada said ghost projects have existed even before Marcos Jr.'s term, pointing to Duterte administration, the Duterte administration when Mark Villar, now a senator, headed the Department of Public Works and Highways. Nagkalaglaga na po mga kababayan. Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Gilo sa pansa, ay, walang mali sa aming poon, mabuti sila sa paningin naming mga DDS, walang kamalian sa aming idolo. Sarkasm ito mga kababayan. Sabi ni Chris Anthony Aspiras, o tapos sinayaan mo lang, resign ka na lang kaya. Sabi ni Samuel Manguray, aba, bakit di ka nagbulgar during Duterte time? Takot ka o kasama ka sa nagkinabang? Oo nga pala, pinalaya ka sa plunder case mo. O itong swapang na pamilyang Villar, alam pala siya ang bata ni Duterte sa DPWH as DPWH Secretary. Talagang sindikato ginawa ni Duterte, kaya pala gustong mapatalsik si BBM at lalabas na nagtayo siya ng sindikato sa gobyerno. Di ba Supreme Court? Sabi ng isa pa rito, aba, may sinabi din si Jinggoy na agree ako. Sabi ni Conrado Vidal, ipatawag mo na rin katsukaran mong dating DPWH Secretary Mark Villar. Tumabo rin ang usdo yun sa pera ng taong bayan. Sabi ni Francis Rodel, not nyo? So ano ginawa nyo nung nalaman nyo? Sabi ni Jules, nakakadiri kayo. Yan ang sinabi kasi ni Jinggoy sa mga taga DPWH, nakakadiri kayo. Nagbulgara na mga kababayan. Ito yung laman ng privilege speech ni Ping Lacson kanina. Bulacan, most notorious in anomalous flood control projects. Ito, pakinggan natin yung privilege speech mga kababayan kanina ni Ping Lacson. Nais kong bigyan din na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw
kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extrang 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng district engineering office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunukin na lang ng contractor. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayong tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, partikular sa issue ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nang banggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panoorin po natin ang video. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kinumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo
kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Matindi. So nagkakalaglagan na mga kababayan. With this privileged speech mga kababayan ni Ping Lacson, dito natin masusukat kung ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi double standard. Ngayon, sa naging statement rin ni Jinggoy Estrada, I think nag-iba na yung ihip ng hangin ni Jinggoy. Nilaglag yung previous administration po, lalo na si Mark Villar. Yan o. Sabi ni Jinggoy, ito ang yung mga ghost projects have existed even before Marcos Jr. term. Pointing to Duterte administration when Mark Villar, now a senator, headed the Department of Public Works and Highways. O diba? Laglagan na po mga kababayan sa Senado. Lalo nagiging exciting po ang issue sa mga anomalous flood control projects. So kaabang-abang, abangan po natin.